Sana Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bayat. Ito na nga, may emergency broadcast po tayo kasi alam nyo mga kababayan, itong mga nakaraang araw ay talagang tumitindi po ang init ng ulo ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung mga kabataan. At ito na nga ho, ito, nanawagan na ho ng revolusyon itong si Chavit. Kung maaalala ninyo, bakit ba napaka-importante nito ni Chavit, yung kanyang tinig? Si Chavit po ang nagpabagsak ng dating presidente na din. So ladies and gentlemen, ito'y isang yugto na naman sa ating kasaysayan na kung saan talagang matindi ang implikasyon ho nito. Titingnan natin kung talagang gagalaw ba ang ating mga kababayan o mananatiling bulag at pipi at haayaan na lang po na ang mga corrupt na government official ay manatili sa ating bayan. Kayo na po ang maghusga. Pero ito po ang pahayag po ni Chavit Singson na talaga namang wow, sabi ko. Kakaiba talaga itong maman to, no? Napaka-relevant itong mama na ito dahil talaga namang iba ang kanyang impact pag siya po ang nagsalita. At ang napakaganda ng kanyang sinabi, peaceful at lawful revolution. Panahon na para tawagan ng ating gobyerno na bumaba lahat. Malinaw po yan, ha? Hindi po yan katulad ng panawagan ng mga CPP, NPA, NDF na mga makakaliwa dyan sa Kamara na wag daw pababain si Marcos. Naku po, for the first time. Gago! Ang mga hindot na mga CPP, NPA, NDF for the first time hindi nanawagan na bumaba ang presidente. Alam nyo mga kababayan, this is not about politics. This is not about people. This is not about color. Alam nyo, ako matagal ko na ho itong panawagan din ho dahil kasi ano ho ang bayan natin kawawa na. Kayong mga OFW na nanunood dito, alam ninyo, ramdam ninyo ang isang bansang maayos-ayos ang gobyerno. Di ba ho? Isang bansang naninilbihan ang gobyerno sa kanilang mga citizen. Hindi ho perpekto, pero alam mong may pinatutunguhan ng bawat bayad mo na tax. Di ba? Marami ho dyan nagsasabi, ako mahal ng tax dito sa bansang ganireg, bansang ganito, di ba? Pero ramdam namin yung tax. Sa Pilipinas, putang ina, nandun sa sugalan yung tax natin. Yung tax natin nasa kanilang mga sasakyan. At higit sa lahat yung tax natin ang nasa kanilang mga eroplano. Gago! Kailan ka gigising, kababayan ko? Pag naubos na talaga ang pera ng bayan? Kailan? Nasaan na yung putang inang Maharlika Fund na yan? Nasaan na yung mga inuutang? Nasaan na yung binibigay ng mga ibang bansa sa atin? Kaya nga mismong Korea sinabi na ayaw na magpautang sa atin. Alam mo nila na binubulsa ng mga politiko ang ating pera. Bakit tayo mga Pilipino hindi natin alam na binubulsa ang ating pera? Bakit ganun? At kayong mga jerjer dyan, kayong mga geng-geng, kayong mga kabataan, nasa kamay na ninyo. Huwag kayong sumunod doon sa sinasabi ng mga makakaliwa na huwag tayong manawagan ng Marcos resign. Gago! Huwag kayong maniwala dyan sa mga hindot na mga maka-pink na nagsasabing huwag tayong manawagan ng anti-Marcos o Marcos resign kasi papalit si Sara Duterte. Gago! Hindi ganyan ang mga Duterte. Hindi mga oportunista mga Duterte. Sigurado ko pag bumaba si Marcos, sasamang bababa si VP Sara Duterte. At alam nyo kung bakit? Ganyan po may delikadesa. At hahayaan niya ang taong bayan na magdesisyon kung sino ang dapat mamuno sa bayan na ito. Yan ang aking pinaniniwalaan. Ganyan po ang mga Duterte. Kaya sana mga kababayan, magsama-sama ho tayo kung ano mang kulay. Wag lang natin isama yung mga punyetang pink na yan. Yan ang pinaka-plastic na kulay sa mundo na ito.
Yan pong mga liberal na yan. Yan po ang pinakasalot sa bayan natin. Kasama ho yung mga teroristang NPA na yan. Again, kung gusto ninyo ng tunay na pagbabago, kailangan, no, sabi nga ni Chavit Singson, lahat ho ay mag-resign. Lahat, all, everyone. Pag sinabi mong all, ibig bang sabihin lahat? O may exempted? Lahat daw dapat mag-resign. Di ba? Ako, ladies and gentlemen, alam nyo naman po ako solid na Duterte supporter. Solid po ako. Ang kahit hukayin mong sabi nga ni Robin, hanggang hukayin mo yung buto ko, solid Duterte. Si Robin ba nagsabi noon o si Bato? Nakalimutan ko na. Ganon din po ako, mga kababayan. Kaya lang ho, sa pagkakataon na ito, alam ko ho ang mga Duterte hindi mga oportunista yung mga yan. Yan ho ay hahayaan nila ang taong bayan na mamili. Kung ako naman, ang tatanungin mo, syempre siya pa rin, si BP Sara pa rin ang gusto nating mamuno sa ating bayan. Pero hahayaan niya ang taong bayan. Kaya nga sana ho tayo mga kababayan natin, makinig po tayo dito sa emergency broadcast ni Chavit Singson. O pakinggan po natin ha. Sa susunod, mas marami po ako ilalabas. Flood control. Unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente nagsabi, may katiwalaan ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte panahon na ni President BBM 10 billion at ito kaya pinag-uusapan mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Naku po, bu! Mga kontraktor din sa Ilocos. Sino ba congressman dyan? Tapos, sasabihin ninyo, tapos na ang problema dahil bumaba na si Romualdez? Gago! Alam natin, ladies and gentlemen, tama po yung sinabi ni Pulong. Ang nagko-control po ng kamera ay walang iba kung hindi si Sandro Marcos Tuloy. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Grabe, ayan na. Apat ito sa Ilocos Norte. Nako po! Ano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Oh, nako po. Ano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Oh, di ba? Napakasinungaling. Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Wala. Oy. Yung pinsan ko, yung isa si Dave Singson, matino po yun. Kaya nakikiwas, at saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo.
Dahil yung map, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Naku po, patay tayo dyan. Sila ang contractor nila eh. Naku po, patay tayo dyan. Ba't pa, imbestigahan nila muna yun. Nandun na lahat ng kalukuhan. O yun. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ang revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Alam mo, maganda itong panawagan ni ni Chavit. Maganda ho ito. Sa mga natin, mga pinuno natin, panawagan niya na mag-resign na lang kayo. Huwag natin hayaan mangyari yung nangyari sa Nepal at saka sa Indonesia. Ako rin hindi ako pabor doon eh. Sabi ko nga sa mga ilang tao nagtatanong sa akin kung ini-encourage ko ba yun. Sabi ko ayoko nung ganun. Bakit? May mga inosenteng madadamay. May mga negosyanteng matatamaan. Lahat to tatamaan ho niyan. Pag tinamaan ng negosyante, tatamaan ho ang empleyado. Lahat ho yan sa pool. Ayoko ng ganon. Yung panawagan ng mga ulul na purging, hindi ako sang-ayon doon. Hindi ako sang-ayon doon. Ayoko ng violence. Kaya nga sana, nananawagan no si Chavit, ako din nananawagan din na mag-resign na lang kayo. Kesa sa maggagulo pa ito mga ito. Hindi natin mapipigilan kung sino nagko-control. Di nga namin alam kung sinong organizer dyan eh. Diyan sa 21, kasi kanya-kanyang claim na eh. Diyan sa Luneta. Kaya sana, bago ho magkaroon ng hindi maganda, bago ho magkalusuban, mag-resign na lang kayo. Yun ang sinasabi ni Chavit dito. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, wag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. Yan. Maganda yan. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga corrupt. Yan. Grabe. Pinahihinto lahat. Lahat ng mga estudyante. Makinig daw kayo. Iyan yung panawagan. Ito yung power ninyo. Huminto. Huwag kayong pumasok sa inyong mga paaralan. Hanggang hindi bumababa ang lahat ng opisyal na nasa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, ayan na. Pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Nako. Wag nyo silang pigilin. Nako. Para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Wag na lang silang pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, aanuhin natin yung... Ay, naka. Mayroon ko ba kung bakit may commercial ito? Laging may commercial. Hindi natanggal. Ano ba yan? Ano yan? Ayoko ng commercial hindi yan. Tuloy. Yan, tuloy. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon.
wag na suggestion ko lang, pwede rin kayo pumunta sa mga rally pero baka may manggulo, baka mapahama kayo. Ang Yan. suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. But tumayo kayo, karapatan nyo, protesta. Yan. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Yun. Walang isang salita yan. At tayo maniniwala. Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama, yung sila Diskaya, sila ang kontraktor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Peaceful revolution, ha? Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. Yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Yan na. Oh. Question na. Po dyan sa... Ayun po. Hello. Very quickly, Governor Manong, we pump in OFWs are 10 million outside of this country. And then they pump in 33 billion US dollars in this country. Gagalit na sila at talagang gusto na nilang magwala din kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong, if they stop remittances, ano mangyayari dito sa Pilipinas? 33 billion US dollars ang pinapump in nila every year. It could be more. Pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nila rin. Yung pinakamagandang naisip ko, yung wag na lang pumasok. Kung gusto nila ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ng korap. At lahat ng mga politician, wag tayong makialam, pabayaan natin ang kabataan magprotesta. Because this is for your future, kabataan. Oo. Hindi tayo. Sila na masisira kung di pa tayo tutulong kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo, pero wag na dahil mahirapan ng mga kamag-anak nila. Okay. Sir, good afternoon. Sheena Torno from SMNI News dito po, sir. Sir, your reaction lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez at sa gitna nga ng kontrobersyal na maanumalyang flood control project. And ngayon sinasabi ng mga kongresista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin nyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji. Ang paganda lang nila yan. Yun lang. Pero kung tutusin mo, same dog, different color. Yun. Ano siya, susunod din. 10 beses mo palitan ang speaker, ganun pa rin. Palitan natin lahat ng corrupt na opisyal. Yun. Follow up lang, sir. So, ibig sabihin, useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa Kamara. Useless. Wag na tayo Ang tawag dyan, useless piece of shit. tulungan. Thank you. Paikot-ikot lang po tayo. Tracy Caberbo sa Daily Chronicle. Pati lang daw muna po ni Edis Moynihan. Anyway, May pagbate? ganito, kasi kausap ko si Mayor Magalong kaninang maga. And his comment was like, sa House at saka sa Senado,
you can divide the members. Yung isa, pro Duterte, yung kabila, pro Marcos. Ang makakalungkot lang daw po, ang sabi niya, walang para sa bayan. Para si Duterte, para kay Marcos, walang para sa bayan. Ano reaction niyo po sa comment ni Mayor Magalong na gano'n? Baka sabihin niyo iba dyan. Sandali baka sabihin niyo iba, binubulungan ng sagot si Manong Chavit. Hindi po Kasi siyempre pag medyo matanda na po si Manong Chavit pag matanda ka na, medyo siyempre yung pandinig mo mahina na. Balita ko maraming tao dyan, kaya hindi niya marinig yung question ng masyado. Kaya ina-explain sa kanya, hindi dahil binubulungan o tinuturuan, ha? Well, this is the time to cross party line. Yan. Sama-sama muna tayo lahat. Oo. Muna natin mga korap. Yan. Gusto ko yan. Kasi yung mga ibang nagpuprotesta dyan, may ambisyon din Ayun! Kaya natin ang mga kabat. Sino yan? Yung mga putang inang politiko. Ano yon? Yung mga Makatae Black? Muna. That's true. Divided dyan dahil may kanya-kanyang grupo. Hi, Madam Chavit. Good afternoon po. Ang question ko po, I'm Janice Navidov po from Bulgar. Ang question ko po, yung sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo. Pwede po bang malaman kung saan po saan po yung pinaghuhugutan niyo ng statement po niyo na yan? Sample. Saan po nanggagaling yung statement niyo na walang isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Madalian niyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ang mga congressman. Puro tao nila majority. Ganun ba isang salita? Nakakaya kayo. Sila lang may diferensya sa probinsya niya Sinong kausap yung mga contractor doon? Sino mga official doon? Ang mayor dati doon, si Mayor Michael Kion. Tinanggal nila. Nung una, pinalabanan nila. Mabuti na dalo. Pinalabanan ulit nila ng kontraktor. Ngayon, yung nakaupong mayor ngayon sa Lawag. Sila ang kontraktor. May picture sila, tinataas pa ni BBM sa kasi Sandro yung kontraktor nila. Ay, grabe talaga nga naman. Ito, galing sa Rappler to. Galing sa akin. Nakataas ang kamay yung kontraktor nila. Anak ng tutsa. Ibig nyo sabihin, yung kontraktor lang kikita yan, sila naglagay. Naku pa, putangin ng yan, shit. At sabi sa akin yung pinsambu niya, Michael Kion, former mayor. Nung ikampanya ko si Marcos sa BBM, Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako baniwala noon, totoo pala. Kako nga, may Alzheimer pala Nakasimutan lang kami. So, mismo pinsan niya nagsabi, they will just use you, nagpapagod ka raw. Naku, grabe yun, Totoo nga. Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa paunlaran. Ano nangyayari ngayon? Naku po, putangin ng shit. Ibig sabihin po ba nung panawagan nyo na bumaba ang mga korap ay kasama po ang ating Pangulo? Sandali. Obvious ba? Bira. Ikaw nagsabi. Tinatanong ko po. Kaya po tinatanong ko, Manong Chavit, kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan nyo? Katulad po ng sinabi nyo kanina. Sinabi ko na Okay, so
Hindi po Gago! kayo natatakot sa mga binibitiwan yung salita po ngayon? Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisa nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako corrupt, pakukulong ako. Now, to give you one example, nag-mayor ako sa Narbacan dahil gusto ko lang tanggalin yung mga corrupt doon. One term. Wala kaming palengke, wala kaming bagong munisipyo. All the towns of Ilocosur, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narbacan. Anong ginawa ko? Nagbigay ako 10 hectares, binibili nila ng 500 million, 5,000 per square meters. 10 hectares, di halaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at the time. Ngayon, 15,000 na per square. Anong ginawa ko? Pabayaan natin sila. Ay, sorry. Sila mag-lead. Sa munisipyo, ngayon nakatayo ng palengke bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Yun. Tama. Hindi panguhurakot. Okay po. Yung next question ko po, bakit po naisip nyo na ang kabataan ng gusto nyong magsimula ng peaceful rally? Dahil future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. This is the future of our children. Saan sila pupunta kung puro 17 Nasusulat yan eh. The future of children. trilyon na utang natin? Umuutang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga corrupt. Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ang tao na politician yan, maraming mga bintangan, inggitan. Mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Yun. Student leaders, tumayo po kayo. Yan. Dahil kinabukasan nyo ito, Yun. hindi namin kinabukasan. So may nihahanda na po ba kayong hakbang para kayo pong magpasimula? Suggestion ko lang yun kung gusto nila. Yun ang the most peaceful. Ngayon, yung mga ibang leaders, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Magulo masyado. Ayaw ko yun, mapapamag din yung mga estudyante. So yun na nga. Kaya ka mga peaceful revolution against corruption. So sa tingin niyo po, paano natin masisiguro na hindi sila magagamit ng any sector para sa pansarili nilang agenda? Kaya nga nakikiusap ko rito, kasapin natin lahat. Pabayaan natin ang mga kabataan ngayon kumilos. This will be the first time in the Philippines, Yun. I think in the world, na ang kabataan ang mag-lead ang revolusyon against corruption. Pakita natin sa buong mundo na hindi tayo gagaya sa iba na magulo. May namamatay, may nambabasag, may nasisira. Yun lang po ang suggestion ko. Kung okay sa kanila yan, very good. Okay, maraming salamat po. Good afternoon, Gob. I'm Susan ng Filipino Mirror. Kanina po binanggit nyo na ang presidente kasama doon sa minention nyo kanina. Can you name names? Mga contractor lang ba ang sinasabi nyo na corrupt? Or meron pa pong mga iba kayong gustong tukuyin? Can you name names? Marami po kontraktor pero kinuha ko lang sa Rappler ito. At maraming listahan, minention ko lang yung Ilocos Norte dahil Tigaron po ang presidente natin. Okay po. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon ang the biggest contractor Naku po. aside from the Diskaya. Naku po. Patay tayo dyan. Magandang hapon po sa ating lahat at lalong-lalo na po sa inyo, Governor Chavit Singson. Maraming salamat po at kayo ay nakikita namin na nakikiisa sa sentimento ng mga mamayang Pilipino. Tungkol lang po dun sa sinasabing pagsisinungaling
Dadagdagan ko lang po. Maliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo dahil dun sa binanggit niya po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Subalit ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungalingan po na hindi niya na-verify. Kaya tama po ang sinabi niyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman doon sa sinasabi na kung kasama ba ang Pangulo sa korupsyon, kitang-kita naman po. Dahil unang-una, ang lahat ng nagaganap na ito, imposibleng walang kinalaman ang ating head of the state. Yun. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa. Yun. Dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansang Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Ayun. Katulad nga po ng 250 na congressman na pumirma. Imposibleng hindi niya alam. Dahil alam niya po na ang anak niya ang namuna rito. Nako po, Yun patay lamang tayo po. dyan. Maraming salamat po. Mukhang tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon the instruction of the president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod dun? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Nako po. Alam niya lahat yan eh. Kaya may Alzheimer kako dahil minensyon niya yung graft and corruption sa flood control. Kasama siya, nakalimutan niya eh. Good afternoon, Coffee Manala from the Daily Chronicle. Na may nakausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations to spearhead this youth-led movement? Wala pa, nababasa ko lang, nababalitan ko lang na kumikilo sa mga estudyante. Narinig ko lang magsalita sila. Dapat sila ang mag-lead dito, hindi tayo. And how do you envision this this youth-led movement kung sakasakaling may tumugo sa panawagan ninyo na pangunahan ng kabataan ng revolusyon sa pamagitan ng huwag pagdalo sa mga eskwelahan? Paano niyo po ito nakikitang ma-execute ng mga kabataan? Well, future nila ito eh. So are you calling for boycott yun ang of... future nila. So sila bahala kung ayaw nila. Pwede wag. Oo nga. So are you calling for Kung total boycott? kung hindi itong korupsyon, sila epektado, wala silang kinabukasan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mabahiran ng mga politika. So yung pong boycott ng mga estudyante sa eskwelahan, sa pagdalo sa eskwelahan nila, sa paaralan should be continuous habang hindi bumababa yung mga corrupt sa pamahalaan. Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Tama. Lalaban tayo sa... Ay, naka! Kasi alam niyo yung mahirap na maano tayo dito, ma-copyright eh. Ito naman kasi nakakagulat yung mga advertisement niya. Ayan, tuloy natin. Advertisement, pambihira, oo. Pambihira, oo. Ha? Ayun na. Tuloy na. Ayun. Tuloy. Ano ba yan? Pambihira kayo, oo. Bayaran sila para tirahin ka. And one final clarification dahil sinama niyo sa panawagan na pagbaba sa pwesto si Pangulong Marcos na kasama sa mga involved sa flood control projects na yan. So nangangulugan po ba na sinasabi niyo rin na si Pangulong Marcos ay involved sa Ako. Sinasabutahin na ng mga demonyo. Sinabi mo eh. Sinabi mo eh. Sir, magandang hapon. Ralph Ubina po ng GMADCWD. Bakit po natin kailangan na isangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon? Yan. Ano bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung korupsyon?
Hindi yun ang sinabi ko. Wag silang pumasok hanggang di bumababa yung mga opisyal natin na korap. Kung maawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban nila ang karapatan nila, kasalanan nila. Para di mahirapan ng mga kabataan, ng mga estudyante, umalis na sila dyan. The soonest possible time, ASAP. Yun. Pero gaano katagal yun, sir? Habang nakaupo sila, nahirapan ng mga kabataan, mga So, sa tagal po ninyo sa politika, sir, may nakita na ba tayo na bumaba sa pwesto dahil sangkot siya sa korupsyon, sir? dito sa Pilipinas wala pa. Sa ibang bansa, nagpapakamatay pa. Naku po, patay tayo dyan. Dito po sa Pilipinas, sir, paano yun? Huwag naman. Pag lahat ng mga korap magpapakamatay, wala na matitira. Ubus sila lahat. Delikadesa sila. Paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at makakapagpatuloy sila sa pag-aaral? Bumaba na lang sila, wag na sila magpakamatay. Wala namang magpapakamatay dito sa Pilipinas. Eh. Okay. Magandang hapon po, EDTA na 98.3 FM. Gob, marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Karapat-dapat ho bang magtayo pa po ng ICC? Para ano ho yun? Meron na ho tayong ombudsman, meron na tayong sandigan bayan. Pagkatapos mo ng investigasyon ng ICI, ano mangyayari? Saan mo dadalhin yun? Hindi nga dapat yun ICC dahil may sarili temper. ICI po, ICI. Ha? ICC sinabi mo eh. Tas babaguhin mo, sino ka? Bryce Hernandez? Hindi, biro lang ha. Oh, ano lang nila ito, pampapugi lang nila. Dahil mabubuting tao yung nilagay. Tama! Kaya nakikiusap ako kila Babe Singson, Mayor Magalong, magagaling na tao yan, saka yung mga iba. Unahin niyo po Ilocos Norte, huwag na kayong lumayo. Yun! Correct! Gob, gaya ho ng sabi nyo, nandun lang ho sa Ilocos Norte yung problema. Ito ho ba ay panibagong taktika para humaligaw yung taong bayan dahil ho sa pagkakakulong nila kay Duterte doon ho sa ICC. Ito ba ay panibagong taktika para malihis lamang ho yung usapin? Well, pagka nakita ko naman ang video, hinuli si former president. Wala naman warrant of arrest. Correct? Ano yun? Kidnapping yun. Yun! Kidnapping. Oh! Walang warrant of arrest. Paulo mo yung tao padala sa isang bansa. Hindi dumaan sa due process, kidnapping yun. Gago! Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Correct! Gob, Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Naka! Ipagpala gobyerno natin isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, kita mo na ang pyesa, hindi pa rin naandar. Ayun! Correct! Kailangan bago. Yun! We have good laws, but the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpile ka ng kaso ngayon. Abuti ka ng siyam-siyam, may parking fee. Pagbayad ka lang parking fee, matutulog na ang kaso mo. Patay tayo dyan. Huwag mo naman binubuking. Ang nakukulong yung mga tao na walang pera. Yun lang, sabi na eh. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututukan ng media, nakukulong. Tama! Gob, ako ho ay nagugulimihanan. Bakit? At unang tinuturo itong si Congressman Romualdez at ito pong si Congressman ko. Bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Gob, bakit tinatago pa ho nila, Gob? Pinsan ng presidente yan. Yun, nadali, Gob. Nadali. Nadali! Sino? Mga bisdakeros ba ito mga to? Kasi ganyan magsalita sila, nadali mo, nadali. Binabati natin mga bisdakeros. Hello po sa inyo. Hindi, yun nga, nadali. Ang alam ko, si Saldi ko, lumipad na. Naku po!
Hindi mo na makita yon. Salamat po, Gob. Hi Sir, Dayan Lear po from Radyo Pilipinas. Sir, sa isang interview, sinabi niyo na kayo ay umaatras na ng suporta sa Pangulo at isa po ba sa dahilan ay dahil hindi nabigyan ng pwesto o posisyon bilang director sa PCSO ang anak ninyo? Ang mabuti, tinanong mo yan. Yan. Nung magkatapos ang eleksyon, ikwento ko na lang paano naging presidente itong BBM. Naka? Tinawag ako ni Senator Amy Marcos. Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil dinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North. Meron akong i-explain sa inyo, kako. I will call them, but I will use your name because you're the president of the Mayor's League. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Amy, thank you for coming so we can start the early campaign of Bongbong for Vice President dahil dinaya siya, sabi niya. But Manong Chavit sa plan. Manong, can you please tell us your plan? Okay, kako. Alam natin lahat, napakalakas ni Sara ngayon, walang kalaban. Now, gusto mo Vice President, mag-campaign na tayo maaga. Pag-file ka ng Vice President, marami kang mga kalaban yan. Kung si Sara, kung sa Presidente, wala ka rin laban at the time. So, ang suggestion ko, mag-file muna tayo for President para pag nag-file si Sara, you slide down for Vice President, protected ka na, and I have the leverage to talk to Mayor Inday Sara na ikaw ang Vice President, protected ka na. Palakpakan lahat sila. Thank you, Manong, sabi yung BBM. Okay, COVID pa, bawal pa lumabas. Nakahingi ako ng permit. Meeting, konti lang ang pwede. Hindi pwede malaking meeting. Ang ginawa ko, being the president of the Mayor's League, regional. Kaya humingi ako muna ang pamanhin at patawad sa mga mayors na kinausap ko na nakumbinsi. Dahil parang nabudol tayo. Alam mo, sabi ni BBM, Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ako noon, malaman lang ako sa mayor. Ngayon, puro mayors ang minibit natin. Region by region, region by region, region by region. Pinasyalan namin lahat ng region. Wala siyang gastos. So yun, ang totoong nangyari. Hindi nila mapagkailaya, ang daming tao sa meeting. So sir, may tampo po kayo kay Pangulo? Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam nyo, hindi ko inintindi ba yung insulto ginawa sa akin. Kasi parang sinasabi nito, bitter ka lang kung kaya ka nagaganyan. O, sinasabi nga nito, hindi dahil sa mga bagay na to, na napahiya o ganito, hindi ito ang dahilan. Ito, explain niya kung bakit. Sa Japan, paglabas lang. Hindi yan ang dahilan, ha? Sa presidential table, dinention niya lahat. Si Sandro, Dad, Manong Chavit is here. Ginoon niya, hindi niya ako pinansin. Ang mga overseas workers, bastos naman ang presidente yan, sabi nila. Nagtampo ba ako? Hindi. Ayun siya sabi mo na pinapasok ko sa PCSO, director lang. Dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yon, director lang. Ang dami naman yan eh. Sabi naman ni Special Assistant to the President, Nagdameo, sigurado na yan, Manong. Sinabi ng Presidente, sigurado na yan. Isa-isa may na-appoint na director, umiiyak yung bata. Sigurado na yan, pag nakita, sigurado. Tapos, di na sumasagot. Yung secretary niya,
Nakita kami, yung sekretary niya, tinakpan na yung mata. Wala naman tinupad. Nagalit ba ako? Hindi. Hindi. Direktor lang. Mm. Ang laki na itulong ko sa kanya, hindi siya presidente, kundi dahil sa akin. Bakit ako galit? Bakit ako naiinis sa kanya ngayon? Bakit? Nung pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was approved by the Senate. Pagpunta niya sa States, pinabalik niya lahat, dinagdagan pa. Naku po! At para tayo dinadala sa kumunoy. Oh. Alam niya na magkakagera ang China and Taiwan. Sabi ng China, we never invaded any country but Taiwan, we have to get it because it's ours. Binigyan sila ng 5 years. Ang Amerika, wag, laban tayo. Pag kayo bumayag, laban tayo. Pagkagaling ang presidente natin doon, binigay kagad ilang beses. Ang dami. Kung matuloy yung away nila, sinong bubugin? Tayo. Ang ngayon, iniinis pa niya ang China. Anong laban natin sa China? China is our neighbor. China is our friend. China is helping us a lot. Mabuti nga, tubig lang kinakanyon nila eh. May karapatan din sila doon dahil ang dami nagre-claim, hindi lang tayo. Vietnam at ibang country. It should be diplomatic. Kausapin niya lang. Sosyo na lang tayo dyan. Dapat, He ganun. should stay neutral. As a leader, he should stay neutral. Tama. Bakit tumambig agad? Di pinapahamak tayo. Naghahabon pa. Mali yun. Mali. Sir, last na on my part, kayo po ba ay makikilahok o magbibigay ng suporta sa rally sa September 21? Hindi. Dahil ba nagpaparali yung mga iba, mga party list eh. Politician din. Yun! Yun mismo! Gago! Yan ang katotohanan, ladies and gentlemen. Di ba? Yan ang gusto ko, may bayag. Nasabihin na, bakit tayo mo sasama doon? Puro party list lang nandyan. Kaya nga ulit-ulitin ko, ladies and gentlemen, doon tayo sa liwasan. Tas meron pang panawagan dyan sa Camp Aguinaldo. Huwag tayo doon sa Luneta. Alam mo kung bakit? Ito, papaliwanag ko sa inyo kung bakit huwag doon sa Luneta. Number 1, sino mga nagpo-post doon? Una-una, yung isang influencer, rapper, papansin, at etong tao na ito, kilala ito bilang bayaran, di umano, allegedly, ni Romualdez. Yan po ay ni-reveal ni Lakas Tama. Siya, isa sa mga organizer. So, anong mangyayari doon sa Luneta? Baka kontrolado lang. Baka nga pakuno lang ito ni Romualdez kuno eh. Di ba? Pangalawa, sino mga nag-iimbita? Yung mga lintik na pinklawan na sinasabing wag mag-Marcos resign. Paano maaayos ang bayan natin? Sa tingin nyo, walang kinalaman si Marcos dyan? Pangatlo, yung mga party list na alam natin CPP, NPA, NDF. Paano kung may gawin silang hindi maganda dyan? Violente. At mag-cause ng martial law. Diba? Kaya nga, ladies and gentlemen, meron lumalabas nga yung issue na magkaka-martial law daw. Posible yan pag gawin uli ng mga NPA yung ginawa nila noon. Diba? Na nagpasabog ng sarili para... Kaya ingat tayo, wag tayong sasali kung saan man yung CPP, NPA, NDF. Sabi nga nila na infiltrate daw yan eh. Kaya doon tayo sa liwasan at saka doon sa Aguinaldo. Doon tayo magdaos ng ating mapayapa and lawful rally and protest. Dapat yung mga kabataan lang suportahan natin. Alright. Pero kung may mga politician at Yon. mga party list, Yon. Wag na. Yun na, tama yun. Maganda yan. Palakpakan tayo dyan.
Magandang hapon po, Liza Bonzo from Billionaire News Channel. So sa kasalukuyan po ay pinamumunuan niyo po yung Louis Chavot Singson o LCS Group of Companies na sa kasalukuyan po ay may 12 kumpanya. At ngayon po, ayon po sa mga pagsusuri, napag-alaman din po namin na konektado po ito sa isang construction firm na Satrap Construction Corporation na parang binaliktad lang po na partas ng ibig sabihin daw po ay provincial governor. At for context din po, base po sa datos po ng DPWH, no, nakakubra po ito ng 62 public works sa Ilocos Sur mula 2016 to 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Yeah. So for clarification lang po sir, ano po ang connection ng Singson family sa Satrap Construction? Mabuti tinanong nyo. Yan. 10 years daw. Nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years. Wala pang isang taon, nasa billion na. 10 years. So, ibig sabihin, maraming project yan. Kung totoo man yan. Inamin ko, sa amin yan. Tatay ko, engineer, contractor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero, pa-inspect nyo lahat ng project ng Satrap. Pag meron katiwalian, pakukulong ako. Yun, ganyan. Okay, thank you po. Dapat ganyan. Balikan ko lang po yung tanong. You've mentioned kanina na mga kabataan talaga yung mangunguna sa revolusyon ngayong magkakaroon sila ng rally by September 21. Pero paano po yung mga kabataan, sir? We know naman po na marami na ngayon yung infiltrated po ng mga leftist organization. Kumbaga nagrarally sila, hindi naman about corruption, kundi about Dutertes. So paano ito, sir? Mahaluan ba yung layunin natin na hustisya? Mababago ba ito under Marcos government po? Hindi, magano muna sila bawat eskwelahan. Bawat eskwelahan magprotesta. Tumayo sila bawat eskwelahan. Then mag-usap-usap sila, pagkita-kita sa isang lugar. Minsanan lang. Hindi yung araw-araw na kakawawa ang mga kabataan. Nangyari. College, Ayan. supportahan natin sila. Dahil kinabukasin nila ito. But, sir, karamihan kasi sa kanila hindi korupsyon yung pinaglalaban, kundi pabagsakin yung mga Duterte. Lalo na yung gobyerno, sir. Wala akong kinakampihan. Kung yun ang ibig sabihin. Magandang hapon po, Governor. 2 questions lang po. Noong 2022, kita naman ng buong bayan na isa kayo sa mga solid na Ilocano na talagang nag-push para tumakbo si Ferdinand Bongbong Marcos. Ngayon sa nangyayari ngayon, ano po ang masasabi ninyo at maipapayo nyo sa Pangulo sa nangyayari ngayon sa bansa natin? Pangalawa po, bilang isang Ilocano, ano po ang maipapayo ninyo sa mga nagsasabing solido pa rin daw po ang Ilocos para sa mga Marcos? Yan nga. Kasi tungalingan yan. Nako, patay ka. Wala nang solid north dahil nakikita. Ilang dekada na silang presidente. Nako po. Pare-pareho kami ng negosyo, tobacco producing provinces. Bakit ang Ilocos Sur, from the poorest to the fifth richest now in the country, bakit Ilocos Norte nasa ilalim pa rin? Nako! Kami tinutulungan namin ng mga partners namin, libre lahat ng equipment. Magpunta kayo ngayon sa Ilocos Sur, lahat ng ospital libre. Nako! Libre lahat. Ayun Norte. Wala yan. Wala na. Sa Ilocos Norte, Wala. lahat sila. Nako. And we are the 6th fastest growing economy sa buong bansa. So naglilingkod kami. Yung barat nila na dynasty. On record. Tumakbo yung kapatid ko, kinontra ko, ayaw kong dynasty. Ako ang co-author ng anti-dynasty, dapat may batas. Tumakbo ang congresswoman, kinontra ko. Punta yung mga tao sa bahay, talaga ba hindi namin bubuto ang kapatid nyo?
Huwag yung iboto dahil kung iboto nyo, wala nang maniniwala sa akin. The most important, credibility. Ay, ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ang ganda na, biglang papasok eh. Mayor, pinultra ko rin. Ayaw ko. Pero lahat ng pinaupo kong congressman, mayor, lumaban. Kalaban ko. So, anong gagawin ko? Pinayagan ko na yung mga kapatid ko. Alam ko matino. Ngayon, kami ng pinakalimang mayaman sa buong bansa. Ang tao, matatalino na kayo. Maski may pera ka, bayaran mo, hindi ka bubuto. Kung dynasty ka man, madali kang matumba. Kung korap ka at hindi mo alam alagaan ang iyong kababayan. So, irrelevant na yung dynasty. Dahil nung araw, ang dynasty, masama yan dahil takot ang tao, nababayaran ng tao. Ngayon, matatalino na po ang tao. So, irrelevant na yung dynasty. Governor, magandang hapon. Mike Guyagoy from RMN DZXL. Gov, gusto ko lang mabalikan kung ano ang parang nagtulak sa inyo kung bakit nagsasalita ho kayo ng mga ganito, particular na sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano yung nagtulak po sa inyo? Yun nga, paghamon-hamon niya sa China, dapat diplomatic. Yun. Anong laban natin sa China? Ipapahamak lang tayo. Correct. Pasalamat na nga tayo. Tubig lang ang kinakanyo sa mga barko natin na... Magagalit na naman yung mga tuta ng Amerikano dyan. Magagalit sa mga statement mong ganyan. Sasabihin na naman nila, traitor ka. Sasabihin na naman nila, ano ka ng China. Ganyan yung mga ulol eh. Tatanga-tanga, hindi makaintindi. Hindi makaintindi. Ang gusto natin, magkaroon ng magandang relasyon sa ibang bansa para tuloy-tuloy. Tangina. Bobo na lang kasi talaga yung mga liberal eh. Mga nagpupunta ron. Governor, doon sa Mabait na nga sila eh. Tubig. Governor, doon sa binanggit nyo kanina about sa mga flood control projects sa Ilocos Norte, can you back this up with pieces of evidence? May mga dokumento ho ba kayo? May mga katibayan ho ba kayo para sabihin na ito mga binanggit nyo kanina? May nagsabi na sa akin, kaya sinasuggest ko sa mga ICI, Independent Commission on Infrastructure, unahin ang Ilocos Norte. Governor, ako nagbibintang, unahin lang. At ipaalala. So, ibig sabihin, unahin lang. May ibig sabihin na nun. Diba? Unahin nyo lang. Presidente na involved din sila sa flood control. At mga dinedemandang tao ngayon at binibintangan mga diskaya, sila rin ang contractor nila. Gov, handa na rin ba kayo na pangit since ngayon din nagsasalita na kayo about sa flood control project, handa na rin ba kayong ilabas o ibunyag na rin ang iba pang mga issues like for example yun sa mga sabungero, issue ng sabungero, missing sabungero like that? Nung tell all, pwedeng lahat na ng mga katiwalian o mga nangyayari sa ngayon ay kaya nyo na rin pong itong ibunyag. Sinabi ko na nga kanina, magagandang batas natin, ang implementasyon ang hindi maganda. Sinong nakukulong? Yung mga walang pera, yung mga mahirap lang. Nakaparking fee nga, ako nga, nagdemanda 10 taon na, hindi pa umakyat sa busman. Nakaparking fee. Hindi grabe. Nasubukan ko na, hindi ko lang sasabihin kayo, nasubukan ko na nag-testify sa busman. Siguro sa susunod sabihin ko kung gaano ang sistema, mga justices natin. Thank you. Gov, good afternoon. Jopel Peleño po from DWIC. Gov, naniniwala ho ba kayo na iimbestigahan ng ICI ang mismong lalawigan ng Pangulo, pang Region 1? Yan, di ako sigurado, pero dapat imbestigahan nila. Pero mabubuting tao to, na point.
Kaya hinahamon ko sila, unahin nila yon. Huwag na silang lumayo pa. Sa tingin nyo, pakikinggan kayo ng ICI? Sa hamon po ninyo? Mabubuting tao ito. Dapat magbigay ng utos si Presidente para pumunta sila ron. Pero, lugar kasi ng Presidente, baka utos. matakot sila. Ikaw na nagsabi nun, hindi ako. Ayan. Ano po yung mas paniniwalaan natin na resulta kung sakasakaling magkaroon na ng recommendation itong Senate and ang ICI? Ano ang mas matimbang sa inyo? Ang Senate investigation o ang ICI? Senate or ICI? Well, sa Senate and Congress, majority always win. So, wala tayong asahan dyan. Kaya nga ako nandito ngayon na nag-aapela ng mga kabataan na lang ang magreklamo. Walang mangyayari yan, puro investigasyon. Tingnan nyo ngayon, nag-investigasyon, nagpalit na naman ng Blue Ribbon Committee. Last question, Gov. May magbabago ba sa Kongreso ngayon, sa Kamara? May magbabago po ba? Matitigil na po ba yung talamak na 100 billions of corruption sa flood control projects sa pamumuno ni Congressman Boji D? Hindi pa na-approve ang budget. Tanggalin nila lahat ng multo ron. Dahil karamihan nakalagay sa budget, ghost project, tapos na. Kung hindi nila tatanggalin yung multo ron, nandun pa rin. Okay. Thank you, Gov. Gov, Joseph po from Manila Bulletin. For clarifications lang po, you seem to be not satisfied with the change in leadership in the Congress and also with the ongoing Senate investigation. So first question is, bakit po hindi kayo satisfied? Second is, mayroon po ba kayong konkretong solusyon na magagawa para ma-address to? And third is, nung sinabi niyo po na dapat tanggalin yung mga corrupt, gusto po namin malaman from you, sino-sino po yung tinutukoy niyong corrupt, sir? Thank you. Kaya kanina, hindi na andar itong gobyerno ito. Palit. Mananawagan ako sa mga military, religious organization, mga negosyante, sila magbuo ang bagong gobyerno. Mga matitino muna, including religious organization, sa military and police, sila mamuno muna. Alis muna lahat ng politician. Yan, nalinaw niyan ha. Nalinaw niyan. Hello po. Gwen Latoza from PCIJ. Sir, yung panawagan po na bumaba sa pwesto kapag nahanap na may korupsyon yung politiko, mag-a-apply din po ba ito dun sa mga politiko na may connect sa mga kontratista o yung may mga pawang lang po ng kaso ng korupsyon na mahahanap? Kung may delikadesa sila, mag-resign. Pero wala akong nakikita sa Pilipinas. So the only way we have to Yan. Paulit-ulit na po yan. Pero isa-summarize na lang po natin ang sinasabi ni Manong Chavit. Nakikita niya kasi na may hindi magandang mangyayari. May sabihin, malamang sa malamang magkakaroon ng konting violence. Kaya nga sinasabi niya, bago pa tayo umabot doon, mag-resign na lang po kayo. Kayong lahat na corrupt na opisyal, mag-resign na lang kayo. Kilala nyo naman yung sarili nyo. Hindi ho mag-resign bilang speaker ha. Mag-resign lahat talaga, umalis na sa gobyerno. At kasama ho dyan,
si Bongbong Marcos. Yang panawagan na yan. So ladies and gentlemen, ito ho ay isang mapayapang pakiusap sa mga korap na nakaupo dyan sa gobyerno. At ang panawagan niya nga para mapuwersang mag-resign to mga animal na ito, etong mga kabataan, magpakita ng puwersa sa pamamagitan ng hindi pagdalo sa kanilang mga paaralan. Lahat po yan, nationwide ang hinihingi o nais ni Manong Chavit. Nationwide na wag po kayong pumasok. Nang mapuwersa ho, etong mga itong mag-resign. Yan po ay isang mapayapang hakbang. At sabi nga niya, nanawagan din siya doon sa mga anak ng sundalo, ganun din. Kasi itong mga sundalo, itong mga kapulisan natin, alam mo, naghihimutok na rin po yan. Mantakin mo, kayo pagod, hirap sa trabaho. Pag 12 oras, minsan 24 oras pang naka-duty. Tapos, eto mga walang niyang congressman natin, mga kontraktor na congressman natin, ay nagpapakasasa sa pera at pinapayagan ng ating presidente. Kaya nga, sinasabi dito, mag-resign na lang. Baka may mangyari pa. At isa nga rin sa sinabi niya ay wag na sanang umattend, lalong-lalo na doon sa mga pinopromote nitong mga lintik na mga kakamping at saka mga makakaliwang grupo. Na alam natin, una, ito mga kakamping, mga hipokrito, ito mga animal na to. Ito naman mga makakaliwa, alam naman natin, ang nais lang yan sa bayan natin, kaguluhan. Doon na lang tayo sa tunay na panawagan, di ba? Na magsama-sama. Saan po yan? Ito, sa akin na ho ito. Dyan ho yan sa Liwasan o di kaya dito sa Camp Aguinaldo. May nakita po tayo, yung mga retired nating general ay nananawagan dyan sa Camp Aguinaldo. Diba? So, yun po ang conclusion yan. Kasi sabi nga niya, lahat po yan. At hinalimbawa niya yung mga ginawa ni Marcos na mga kontraktor na kasama ni Marcos. Kahit nga po yung kahirapan ng Ilocos Sur talagang nadali na, di ba? Ay, norte pala, norte. Sandali, saan ba si Marcos? Norte siya, di ba? Oh. Di ba? So, yun po yung panawagan ni Chavit Singson. Nasa sa atin na po yan. Nasa mga kabataan na. Sana ho itong mga kabataan natin ay magising-gising na po. Yun lamang po. Maraming salamat. Always remember peaceful and lawful. Iparamdam natin sa gobyerno na ito na talagang wala na. Tayo ay wala ng pag-asa sa gobyerno ito. Maraming salamat po. Ako po si Banat.